Okay, alas 6:07 na po ng umaga sa atin munang Food for the Soul and Food for the Spirit. Ito yung nabanggit ko kahapon, partner. Diba? Sa lahat po ng mga nagdadasal, imposibleng walang nagdadasal sa inyo ng the Lord's Prayer. Tama? Ano pong sinabi ho dito sa binabasa ho natin? Dito ko pala yun. Saan nilagay sa kabila? Sabi ho ni Jesus, mga kaibigan, sa ating lahat. Hanapin ko lang, partner, ha? Oo, kasi kung saan-saan ko na nalalagay, eh. Okay. Jesus said, alright? And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, sabi po ni Jesus, mga kaibigan, they have their reward. But you, when you pray, sabi ho niya, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think they will be heard for their many words. Therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Alright? Yung iba nga, partner, for a solemn communication or prayer sa Panginoon, they go somewhere else, eh. They go to mga tahimik na lugar, sa kabundukan, di ba? Usually before, nung panahon nila, they go to the mountains. Di ba? Para doon magdasal. O, nag-iisa sila doon para doon magdasal. Yung sinasabi ng Diyos sa atin, pumunta ka na lang sa kwarto mo, kapatid. Doon ka na lang magdasal. At eto po, yung tinulong dasal sa atin, which is the Lord's Prayer. Sabi niya, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Pero may kasunod yun. May kasunod yun. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Sa verse 14, sinasabi ho, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Matthew 6:15. Huwag natin puputulin. Yung sa dasal hanggang doon sa ika-13 ng Matthew. Pero huwag niyong puputulin. Dapat intindihin ninyo yung dasal. Kasi yung pagkakaintindi nandun sa dulo. Minsan kasi pag tayo ay nagpipreach, pinuputol na natin, eh. Tama? Diba? Hanggang doon na lang. Pero meron pa hong kasunod po yun. Na sana, gawin muna natin bago natin dasalin. Bago tayo po humingi o makipag-usap sa Panginoon at magdasal, mga kaibigan. Tatamaan po tayo lahat doon. Okay? So, hindi tayo patatawarin. Amen? Amen. Okay. Ngayon, sa pagbabago ng buhay po natin pang espiritual, sabi ho nung nabasa ko, if you give yourself, if you give yourself, kasi minsan yung iba sinasabi na, hindi, tsaka na. Diba? Hindi, tsaka mahabang proseso yan, ganito, para makapagbago ka. Sabi niya, if you give yourself 30 days to clean your home, it will take you 30 days. Kasi yun ay nakaset, eh. Tama? But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. So, the same applies sa ating pang-spiritual po na pamumuhay, mga kaibigan. Kung gusto ho natin, if we want to create a new life,
sabi ho, you can create it by creating more urgency in your current one. Meaning to say, yung change, mga kaibigan, yung ginagawa nila, gusto kong linisin ang aking pang-spiritual na pamumuhay in 30 days. So 30 days yun. Pero pwede mong gawin yun kung gusto mo, start mo today. Diba? You want it in 3 hours? Fine, kaya naman eh. Diba? And then, hindi mo na gagawin ulit. Okay? So, yun lang po yung mga turo na meron po tayo ngayon. And always remember that God offers a kind of love that nothing and no one in this world can top. Meaning, wala pong makakahigit sa pagmamahal po ng Panginoong Diyos sa atin. He loves both the good and the wicked. And if He does, then we must do that too. Tularan ho natin. Siya po ay mapagmahal. Wala ho siyang pinipili. Tama? Good, bad, diba? Wicked. Kung kaya niya, kaya rin ho natin. To truly understand it, sabi niya, we must seek it diligently, earnestly, and humbly. And the best way to discover His love is through studying His Word. It is where His promises are written clearly and His heart is revealed. Hindi ho magasin yan. Hindi nyo makikita yan sa dyaryo. Hindi nyo makikita yan sa mga nagmamahalang mga magazine na puro pampapaganda at mga damit na magaganda. Napakamura ho ito. Minsan libre pa nga binibigay eh. Diba? Ano po yung binabanggit ko? Biblia. Mga kaibigan. Kung gusto nyong matutunan ang kanyang salita, ang pangako, ang mga naisulat para sa ating lahat, mga kaibigan. At sinasabi, as we grow in knowledge, sa pagbabasa niyan, we grow in love. So, today, let's take time to reflect sa mga salita ng Panginoon. Buksan natin ang mga puso to the incredible grace He offers. Napakarami ho niyan, mga kaibigan. Ano lang kasi tayo, makulit eh. Maliban sa makulit, tayo? Tuso. And as we do, let's all bring people closer to God and His Word. Sabi nga po, there's no greater love than His, and it is ours to spread and embrace. Alam nyo ho, may mailapit lang ho tayong isang tao sa Panginoon na magbalik loob sa Panginoon. Alam nyo ba, palakpakan po ng mga anghel yan. Oo, pumapalakpak po ang kalangitan sa gagawin po natin yan kung kahit isa lang na magbalik loob dahil sa iyo, sa ginawa mong kabutihan. Tama? Ginawa mong kabutihan at ginawa mo para sa Panginoong Diyos, papalakpak ang buong kalangitan.